Magandang araw po sa inyong lahat. At saan man pong sulok kayo ng Pinas naroroon, sa ibayong dagat man yan, kung sakali nakararating man itong maliit nating himpilan, ang pagpapala po sumatin para sa araw na to. Si Makatang Tambay po muling nagpupugay na ang puhunan ni mga logic lang ng buhay. At siyempre hindi natin nakakalimutan yung ating munting kahilingan. Pa-subscribe kung bago ka pa lang. Okay. At ito yung napili nating reaksyonan para sa araw na to, mga kabayan, mga kapinas ko. Ihinto na raw, ayon kay Senator Erwin Tulfo, ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. May kinalaman dito sa mga maanumalyang mga flood control projects. Prinari na nga yung mga ghost project na lumitaw sa mga nakaraan pang investigasyon yan sa Blue Ribbon Committee. Kasi nga yan daw naman Blue Ribbon Committee, wala naman yung karapatan o kapangyarihan na magpakulong o magparusa, kundi sila lamang nag-iimbestiga in aid of legislation para gumawa ng mga batas na maaring makatulong o makadlang doon sa iniimbestigahan nila ng mga korupsyon o mga katiwalian. At si Senator Erwin Tulfo, ito nga yung bali nakatalaga ngayon dyan na Blue Ribbon Committee Chairman dahil nga si Senator Ping Lacson nag-resign dito, nagbitiw. Kaya siya ang umaaktor rito ngayon na chairman ng Blue Ribbon Committee. At ano ang mga pinupunto natin? Bakit natin to sinasabi? Ano bang kahalagahan nito? Makatang Tambay. Kung ihinto na nila, di ba gano'n naman talaga? In aid of legislation ng mga bawat pag-imbestiga. Kongreso man yan at sa Senado. Correct naman yun, wala naman dong mali. Totoo naman yung sinabi ni Senator Erwin doon. Pero ang sinasabi natin dito na nasasangkot, kaya nga tayo napapareaksyon dito. Kung napapansin ninyo, nung unang hearing pa na may kinalaman sa mga aligasyon sa paggamit di umano ng drugs ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba ito inimbestigahan ninyo sa Senado? Sa Drugs Committee ni Senator Bato de la Rosa. At dito nga naging tampok at nakilala natin si GM, 'di ba? Si Jonathan Morales. At isa siya rito sa mga nagtestigo kaya. Dahil dati siya ritong agent ng PDEA, 'di ba? At ang napapansin natin dito, nung ito ay iniimbestigahan ni Senator Bato de la Rosa, siguro nakadalawang hearing lang ito kung di ako nagkakamali. Nung talagang nababaw na si Pangulong Bongbong Marcos at siyempre umiinit yung tao na magpa-hair follicle test na. Biglang nahinto ito. At hindi natin malaman pagka sinasabi lang sa interview ni Senator De La Rosa, mga 2 araw o mga 3 maghihiring ulit tayo. Hindi na yun nasundan. Tapos wala na tayong alam kung ano na nangyari doon. Basta ganap nang nahinto at wala na tayong narinig na ano paman tungkol sa mga investigasyon na ito na di umano'y paggamit nga ng illegal drugs ng ating Pangulo. O at ikalawa, tingnan din ninyo yung ginawa ni Senator Rapi Tulfo naman nung imbestigahan yung namang mga kurakot din o korupsyon din dyan sa PCSO. Di ba marami din ako rito nagawa ng mga vlog na may mga tumatama sa loob ng isang buwan na 6 na bisis. At ang nakakagulat nga rito, halos mga jackpot, yung mga napapanalunan, 250 million. At umabot nga ito ng 600 million. Mahigit kalahating bilyong halaga. Na tinamaan lamang sa loob ng isang buwan. Samantalang batid naman nating lahat. Balibaliktad naman yung mundo, magkaroon ka man ng agimat ng mga trispiko dyan, ng mga orasyon dyan. Ang katotohanan talaga, mas maswerte pang tamaan ng kidlat ng isang tao
Kisa sa tumama ka diyan sa PCSO na yan o diyan sa luto, mga kabayan, mga kapinas ko. Yan po ang katotohanan dito. Pero kaya nga ito naging makontroversial at na-imbestigahan nga dyan sa Senado ni Senator Rapi Tulfo. Dahil nga dyan. O at ang nasasangkot dito ng mga panahon na yan, hindi ba nabanggit natin si Pangulong Bongbong Marcos, aligasyon para sa paggamit ng drugs. Ito naman si Madam Lisa Aranita Marcos ang nasangkot dito. Kasama si Mel Robles na siya ng mga panahong ito. Siya yung PCSO chairman. Nasa kainitan ang tapang-tapang ni Rapi Tulfo noon. Napapapalakpak ako sa mga tanong niya na talagang ramdam na ramdam mo kung paano mang-ipit yung kanyang bilis ng isip at talino at pananalakab sa mga pagtatanong. Talagang naiipit yung mga tinatanong niya noon. At napapalito niya talagang nagsisinungaling ang mga ito. At ang nakakapagtaka rito, pagkatapos ng mga pinakita niyang angas na ito sa mga unang hearing, sa mga unang pagdinig, ay biglang-bigla rin itong naglaho na parang bula. Wala nang tayong narinig dito. Ni ano pa man. O halimbawa man lang, nagtanong man lang ba yung mga mainstream media. Wala nang tayong nalaman. Basta pagkatapos ng mga ganong angas niya, wala nang kasunod. Period na. Kung sino ba yung tumama ng mga tao nun, kung ano ba yung kasi yung mga highlights nun sa mga investigasyon kung paano nangyayari ng mga machine, kung paano tumatama ang mga ito, kung paano sa mga bawat region. Basta mga ganun, malalalim yung mga pag-imbestiga na ginagawa ng mga panahon na yun. At doon nga medyo napahangang at kay Senator Rapi Tulfo, napakahusay niya talaga. Nararamdaman mo kung paano niya naiipit yung mga iniimbestiga niya ron na inaakusahan. At ito, katulad ng ating tinatalakay, hindi ba dalawa na mag-asawa na ito? At nahinto yun. Alam naman natin lahat yun. At pangatlo, itong Blue Ribbon Committee na ang inimbestigahan naman, itong mga flood control projects, infrastructure projects na pinunduhan ng mga bilyon-bilyon. O at ngayon, maliwanag yung ating naririnig na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Si Senator Erwin Tulfo naman ito. Iba si Rapi Tulfo at Erwin. Inuulit natin. Ito sinasabi niya na matatapos nang ang pagdinig dahil nga sa kanyang pagsasabi at pagbibigay ng dahilan na hindi nga ito, walang karapatan magparusa o wala sa kanilang jurisdiction ang magpakulong. Basta sila lang in aid of legislation. Bakit natin ito sinasabi uli? Na may kulay na naman at ng bigla ang pagpapahinto at pagpapatigil ng investigasyon. Kasi nga nahalungkat, nahalukay at inilalantad ng mga bagong mga lumalabas na ebidensya, mga dokumento na si Sandro Marcos, itong anak mismo ng Pangulo, ay nasasangkot din pala dito sa mga flood control na ito. Sapagkat lumilitaw dito na ang kanyang mga kontraktor din dito ay mga diskaya din ng kanyang mga flood control naman sa kanyang distrito, sa kanilang distrito. Mga kabayan, mga kapinas ko. At ito, mabilisan talagang nagpasya. Ihinto na rin ang Blue Ribbon Committee. Di ba, hindi man ito bago sa atin. Kaya lang tayo panapareaksyon dito. Siyempre, kapuna-puna yung bagay na ito. Pag yung first family na yung nasasangkot sa mga katiwalian, hindi man natin hinusga na may katotohanan na kaagad yan. Agad-agad natatapos yung investigasyon at wala nang tayong nalalaman kung ano yung kinakahantungan nito, kung ano na yung nagiging resulta nito, kung ano na yung nagiging dulo nito, mga kabayan, mga kapinas ko. Yan yung nangyayari. At katulad ng sinasabi ko dati pa, hindi pa man ito lumilitaw itong posibleng pagkasangkot dito ni Sandro Marcos na itong anak nga ni Pangulo, ng ating mismong Pangulo. Isinasabi na natin na itong investigasyon na ito, talagang murmuro lang ito. Wala dito mangyayari. Mapasinado man yan o mapakongreso. Kasi nga politika na. Nababayran na ng politika. Tingnan nyo na lang kung bakit biglang-bigla rin nagbitiw dito si Senator Ping Lacson. Samantalang nakita din natin yung angas niya. Nung ang chairman pa ng Blue Ribbon Committee si Dante Marcolita. Hindi ba halos 6 na pong congressman ang inilantad niya o ibinunyag niya ng mga contractors ang mga ito. O baka takot na takot siya na pangalanan ito.
Pero tingnan niyo nung siya na yung maupo at ang binibira na niya at ang tinitira niyang unang-una yung mga kasamahan niyang senador. Yun ang gusto niyang ini-highlight parati sa kanyang investigasyon na ginagawa. Siguro, marahil, na-pressure din siya sa mga kasamahan niya na nahahalata siya. Hindi lang yung publiko ang nakakapansin sa ginagawa niya na umiiba niya, lumilis na yung kanyang simulain dun sa kanya talagang pananaw sa mga kurakutan na ito na nangyayari. Kasi sa opinyon ko lang naman, talagang walang habas na ginagawa niyang pagsagasa sa mga kasama niya senador. Dahil ang mga panahong ito, hindi naman sila senador dito. Lalo na ni Senator Tito Soto nang siyang Senate President nila. Kaya kumbaga talagang malinis ang pangalan nila sa mga usapin na ito na bilyon-bilyon na kasalukuyan nilang iniimbestigahan diyan sa Blue Ribbon Committee na hinahawakan nga niya. Nagbitiw siya sa hindi malaman nating dahilan. Pero ang pinaka-initial natin diyan na nalalaman, talagang kahit hindi natin mapatunayan na siya binabayaran din o nakatanggap ng pira kay Speaker Romualdez, nakikita natin na talagang naglihis siya. Mayroon talaga na siya ritong kinikilingan. Kaya sa isang banda, tama na rin na nagbitiw siya. Sapagkat wala na rin mararating yung kanyang mga pag-iimbestiga sa ginagawa niyang ito. Dahil taliwa sa kanyang simulain, nung hindi pa siya chairman ito, yung ginagawa niya, nung siya'y nakaupo na bilang Blue Ribbon Chairman Committee, mga kabayan, mga kapinas ko.